Yung isang lawmaker, binabanatan siya. Dapat daw hindi umalis, dapat presensya niya personal. Kaya ang tanong ko, itong mga bumabatikos nito, kayo ba ginawa niyo yung ginawa ni Inday Sara na kahit nawala rito, ready at nag-distribute ng mga food packs itong opisina niya kahit wala siya? Kayo, anong ginawa niyo? Maliban sa nanood lang kayo sa newsreels, yung mga baha in the comfort of your luxurious homes at saka pumalakpak dun sa SONA, meron ba kayong ginawa para sa mga constituents nyo? They want to eliminate her in the presidential derby of 2020 kasi siya ho ang nangunguna eh. Kaya kailangan siraan ang siraan. Ang punto lang ho dyan, alam nyo kasi, kaya ako sinabing nonsensical, saka nitpicking, talagang nonsense yung pinagsasasabi. Number one, dapat daw hindi umalis. Napaliwanag na nga natin yan. Alam nyo ba sabi ko sa article ko, kasi ni-research ko kung anong oras dumating yung pagbuhos ng ulan eh. As of 25 July, Miyerkules, 5 p.m., ang advisory ng Pag-asa, itong Karina nasa Batanes and expected to fall sa Taiwan the following morning. O madali sabi, paalis na eh. Paalis na. At si Inday Sara naman, saka yung pamilya niya, lumipad mga bandang shortly after midnight, almost mga 1:05 a.m. Madali sabi, nung bumuhos ang ulan, alam kong bumuhos ang ulan kasi gising ako noon mga alas 4. At talagang walang tigil na. Wala na siya sa bansa. Hindi niya talaga alam, hindi niya akalain na dapat daw nagpaiwan. Madaling sabihin yan. Yung isang lawmaker, binabanatan siya. Dapat daw hindi umalis, dapat presensya niya personal. Kaya ang tanong ko, itong mga bumabatikos nito, kayo ba ginawa niyo yung ginawa ni Inday Sara na kahit nawala rito, ready at nag-distribute ng mga food packs itong opisina niya kahit wala siya? Kayo, anong ginawa niyo? Maliban sa nanood lang kayo sa newsreels, yung mga baha in the comfort of your luxurious homes at saka pumalakpak dun sa SONA, meron ba kayong ginawa para sa mga constituents nyo? Yung isa naman, tungkol naman sa tahimik daw si BP Inday Sara dun sa SONA. Bakit daw walang comment? Dapat daw bilang Vice Presidente, sinusuportahan niya ang mga policy pronouncement ni Presidente Marcos Jr. At saka sabi niya, considering na SONA tinanggap ng majority ng mga Pilipino, dapat daw sinuportahan niya. Yun daw kanyang pananahimik ay pinapakita na disloyal siya sa bansa. Jesus Maria Joseph, ano ba yan? Ano bang klaseng pag-iisip? Sabi ko nga it's pure idiocy. Kasi anong kaugnayan yung pananahimik mo sa SONA sa loyalty mo sa bansa? Alam po ninyo, isang karapatan ng isang mamamayan ang ikaw ay sumang-ayon o hindi sumang-ayon o manahimik ka sa mga patakaran ng gobyerno o sa isang speech ng isang presidente. Karapatan niya ho yun na manahimik. Meron ho siyang sarili kasi sabi ng isa, dapat nagsalita siya sa Pogo, dapat nagsalita siya sa West Philippine Sea. Meron ho siyang sariling paninindigan doon. Hindi nyo kailangan na pilitin siya na magsalita on a particular time. There is always a time for everything. If she feels na hindi ngayon pa ang panahon, hindi mo mapagsasalita yan. Meron ho siyang sariling independence of mind. Hindi nyo madidiktahan yan. Pero yung sinasabi niyong disloyal,
dahil lang hindi nagsalita, yun ay kabalbalan. Kawalan ng intelensya mo, I'm sorry to say. That's an intellectually challenged remark. As I said, it's pure idiocy. Paano naman po kung nagsalita siya about sa SONA ni PBBM? Ano po maging reaction? Ganun pa rin po ba? Or pupurihin ba siya sa kanyang gagawing speech? Or pag nag-react siya sa SONA ni PBBM? Palaging merong reaction niya mga yan. For or against, palagi na yan. Sabi ko nga sa kanila, bakit ba kayo, wala na kayong ginawa, kundi ipasa ilalim sa isang magnifying lens ang bawat galaw, bawat kibot, bawat salita ni Vice Presidente Duterte. Wala na ba kayo ibang magawa? Kasi nga, ang katunayan nyo yan, kaya ginagawa nila, they want to diminish her popularity. They want to eliminate her in the presidential derby of 2020 kasi siya ho ang nangunguna eh. Kaya kailangan siraan ang siraan niya. Hopefully na siya ay matanggal, mawala, humina. Pero sabi ko nga sa article ko dahil mahaba yung article ko kaya part 1 pa lang yan. Part 2. Sabi ko doon sa part 2, yung negatibo na itinatapon sa kanya, lahat ng basura yata. But it appears to me na invulnerable siya. Mukhang hindi siya tinatablan. Marahil siguro ako, the negativity heaped on her does not affect or will not affect her is maybe because Inday Sara is surrounded by the angels of light to shield her from the princes of darkness. Yan. Saka hindi na-apektuhan yung mga tao kasi kahit ma-apektuhan ka o hindi, ang mahalaga yan yung tao, na-apektuhan ba ng tao? Kasi ang purpose nila, siraan siya sa tao. Apo. O yung tao hindi, mataas pa rin ang rating. Ibig sabihin, it doesn't matter to them.